Kabanata 1306. Sa kanyang galit na ungol, nakita ng lahat ang isang lilang sinag ng Diyos na biglang lumitaw sa ilalim ng kanyang mga paa at binalot siya. Ang lilang sinag ng Diyos na ito ay lumipad pataas mula sa lupa, na mahirap ipagtanggol. Ugong. 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 Kasabay ng paglitaw ng sinag ng lilang Diyos, bago pa man makapag-react ang karamihan, biglang lumitaw ang matutulis at mahahabang tinak. Ang mga tusok ay napakatalas, at saan man sila dumaan, kahit isang malaking bato ay matutusok. Bukod pa rito, ang mga tusok ay tila nagtataglay ng bulok na kapangyarihan, at kahit na matusok ang bato, agad itong matutunaw at magiging putik. Sus Mariosep, maliga ka. Malapit nang tumusok ang mahahabang tinak sa katawan ni Jindy. Kasabay ng isang dagandong, isang napakalaking kapangyarihan ang biglang lumitaw sa katawan ni Jindy. Kahit na ang alon ng kapangyarihang ito ay naglaho sa isang kisap mata, ito ay sumabog ng may napakalakas na kapangyarihan. Malabo nang makita ang isang matalas na pulang liwanag na tumatagos dito, na parang isang matalas at mahabang kuko. Ang galaw ng mahabang kuko na ito ay may dala itong matinding lakas. Saan man ito dumaan, kahit ang matutulis at mahahabang tinak na ito ay malakas na mababasag. Masamang aura. Bahagyang nagbago ang mukha ni Zephyr Khan. Bagamat hindi lumitaw ng matagal ang matalas na kuko na ito, bahagya siyang nakaramdam ng mahinang masamang aura. Si Zephyr Khan ay napakasensitibo sa masamang aura. Mayroon ding masamang aura sa katawan ng Fighting Ape Emperor. Gayunpaman, ang ganitong uri ng masamang aura ay pangunahing nagmumula sa layuning pumatay. Total, mayroon siyang walang kapantay na sandatang pumatay. Ang nakakatakot na malademonyo na aura na iyon ay isang bagay na hindi niya kayang takpan sa sandaling ito. Gayunpaman, ang nakakatakot na kuko na ipinakita ni Jindy ay malinaw na isang ganap na devil aura. Ang lalaking ito. Maaari ba itong may pumasok na ideya sa isip ni Zephyr Khan? Parang kahit siya ay nakaramdam ng matinding gulat. Buzz buzz buzz. Gayunpaman, sa kasalukuyan, magulo ang paligid. Hindi napigilan ni Zephyr Khan ang ideyang ito. Nakaharang ang daan sa likuran natin. Ang mga lilang sanga na tumatakip sa langit at lupa ay bumuo ng isang malaking lambat na nagdurugtong sa daan sa likuran nila patungo sa sinaunang puno ng lila. Ang lambat ay daan-daang milya ang lapad at maraming matutulis na tusok na patuloy na lumilitaw. Imposible para sa kanila na lumipad palabas ng himpapawid at lalong mahirapan silang makawala. Sus Mariosep. Napatay ang apoy ko nang tumama ito sa panig ng kabilang panig. Ang aking enerhiyang may talam ay. Sumigaw sina Liu Ruohuo, Kay Chanjian, at ang iba pa. Nagsimula nang maging balisa ang kanilang tono, swoosh. Bumukas at pumikit ang mga mata ni Zephyr Khan. Biglang bumukas at nagsara ang enerhiya ng espiritu. Gitling. Bigla siyang nakaramdam ng isang nakatagong aura. Ano yun? Biglang sumigaw si Zephyr Khan. Sa ilalim ng pandama ng kanyang enerhiyang espiritu, malinaw niyang nakita na sa gitna ng sinaunang puno ng lila, mayroong isang kristal na naglalabas ng matangkad na lilang liwanag. Hindi mabilang na sinaunang ron ang nakapalibot sa kristal. Hindi lang iyon, kundi isang malakas na aura rin ang umaagos. May puso sa gitna nito. Sa sandaling ito, hindi na kailangang magpigil pa si Zephyr Khan. Agad niyang sinabi ang kanyang nakita. Bawat sinaunang puno na ating nakilala ay nagtataglay ng isang makapangyarihang espiritual na kayamanan. May mga mahiwagang berdeng prutas at gininto ang espiritual na prutas. Kung tama ang nakita ni Junior Brother Khan, ang lilang kristal sa loob ng sinaunang puno ang siyang dapat na asensya nito, na siyang espiritual na bunga rin ito. Biglang sumigaw si Meng Liuli. Kabanata 1307. Asensya. Espiritual na bunga. Nang lumabas ang mga salita ni Meng Liel, biglang nagbago ang ekspresyon ng mukha ng lahat. Kahit alam nilang puno ng panganib ang pagkakataong ito, sa sandaling ito, hindi nila maiwasang maramdaman ang pag-init ng kanilang mga mata. Hindi alintana kung ito man ay berdeng prutas o gininto ang espiritual na prutas, bawat isa sa mga ito ay nagtataglay ng hindi maisip na mga benepisyo. Kahit ang isang hanggal ay malalaman kung gaano kamangha-mangha ang mga benepisyo ng lilang sinaunang punong ito. Sa kasalukuyan nating lakas, malamang na maging target tayo kung magtutulungan tayo.
Ang sinaunang punong ito na kulay lila ay malinaw na matalino. Hindi lang nito kayang pakawalan ang mga berdeng halimaw, kundi kaya rin itong magpaputok ng matatalas na tallest. Bukod pa rito, ang lakas ng depensa nito ay nakakatakot at nakakagulat. Kung magsasama-sama tayo, walang magiging pakinabang. Sigaw ni Baidijan sa mahinang boses. Ano ang gusto mong sabihin? Sabi ng 18th Emperor sa malalim na boses. Sa sandaling ito, isang nakamamatay na aura ang lumabas mula sa kanyang katawan. Para sa isang baliw sa labanan tulad ng emperador ng Unggoy, ang pakikipaglaban ang pinakapangunahing bagay, ngunit ang ganitong uri ng paraan ng pakikipaglaban ay hindi niya gusto. Siyempre, nakaramdam na siya ng matinding paghihirap. Maghiwa-hiwalay. Naunawaan ni Zephyr Khan ang punto ni Baidijan at direktang nagsalita. Tama, kumalat kayo. Gaano man kalakas ang sinaunang punong ito, imposibleng mabihag niya tayong lahat. Tiningnan ni Baidijan si Zephyr Khan ng may pagpapahalaga. Tama yan. Nang marinig ang mga salita ni na Zephyr Khan at Baidijan, nagliwanag ang mga mata ng lahat. Ang lilang sinaunang punong ito, gaano man ito katalino, ay hindi kasing talino ng isang tao. Dahil sa kanilang lakas at bilis, kung maghihiwalay sila, ang lilang sinaunang punong ito ay nasa isang pasibong posisyon kung gusto nitong umatake. Magsialis kayo sa mga nakapalibot na lugar at maghintay ng pagkakataong umatake. Hanapin ninyo ang pinakamahina nitong bahagi. Sigaw ni Baidijan. Ugong-ugong-ugong. Habang nagsasalita siya, mabilis na naghiwa-hiwalay ang mga tao sa lahat ng direksyon. Umuungol. Tunay nga, habang naghihiwa-hiwalay ang mga tao, libo-libong nakakatakot na sanga ng puno ang naging walang katapusang mga banal na haligi na bumagsak ng mabagsik. Dati, ang lahat ay maaari lamang harapin ang mga ito ng pasibo. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang mga taong nakakalat ay parang mga ibong lumilipad, pabalik-balik na lumilipad. Ang malalaking sanga ay pilipit, parang mga sawa, ngunit hindi nila makuhanan ang figure ng karamihan. Break. Kamay na apoy at ulap. Ang apoy ay ang kapangyarihan ng apoy. Ang apoy na nagliliyab sa puno ay isang prinsipyo na hindi kailanman nagbago mula pa noong sinaunang panahon. Kasabay ng ungol ni Liu Ruohuo, isang napakalaking puno ng palma ang marahas na tumama sa pangunahing puno ng lilang sinaunang puno. Phew! Sinunog ng apoy ang langit. Mabagsik na hinawakan ng higanteng palad ang puno ng kalaban at nagsimulang magliyab. Umuungol. Umalangaw-ngaw ang mga malungkot na sigaw mula sa sinaunang puno ng lila. Mabilis na nagtipon ang mga bahid ng lilang liwanag sa paligid nito, sinusubukang lumaban. Gayunpaman, sa oras na ito, isang matalim na enerhiya ang humiwo sa kalangitan at dumaan dito ng walang kahirap-hirap. Boom! Isang baliw na higanteng figure ang marahas na tumarak. Ito ay ang battle axe ng Primordial Emperor. Patuloy na lumipad ang enerhiyang may talam. Fist multo. Ray. Sa sandaling ito, lahat ay nagsimulang gumalaw ng ligaw. Buzz. Sa sandaling ito rin. Nagbuo ng isang selyo ang mga kamay ni Jindy. Isang kakaibang madilim at malamig na puwersa, na may kasamang matalas at walang kapantay na puwersa, ang marahas na sumabog. Tumili. Sa wakas ay unti-unting nagsimulang pumutok ang isang kaluskos mula sa gitna ng lilang sinaunang puno sa sandaling ito. Sa sumunod na sandali, isang kamanghamanghang lilang liwanag, na parang isang matalas na liwanag ng espada, ang marahas na sumabog mula sa loob. Kabanata 1308. Swoosh. Ang lilang liwanag na ito ay parang isang lilang banal na haligi. Bagamat mukhang banayad, ito ay napakakapal. Sa isang iglap, malinaw na naramdaman ng lahat ang malakas na pagbabago-bago. Anong dalisay na sigla? Nararamdaman ang pagbabago ng pinakamataas na kapangyarihan. Nanlaki ang mga mata ng lahat ng taong naroroon, at maging ang ilan sa kanila ay nagsimulang magningning sa kasakiman. Hindi pa nila naririnig ang ganito kalakas na enerhiya ng buhay, lalo na't hindi pa nila ito nakikita. Kahit na may kaunting amoy ng sigla, ramdam ng lahat na mabilis na gumaling ang bawat bakas ng pinsala sa kanilang mga katawan. Kahit ang isang bakas ng pinsala na dulot ng umaapaw na puwersa ay naibalik na sa orihinal nitong anyo. Ang ganitong uri ng sigla ay labis na sagana.
Naglalaman pa ito ng napakalaking enerhiya, na lubos na dalisay. Kahit ang isang hanggal ay alam na alam kung gaano kamangha-mangha ang mga benepisyo kung ang enerhiyang ito ay lulunin. Hindi rin magiging problema para sa isang tao na makawala sa kasalukuyang mga gapos. Buzz buzz buzz. Sa sandaling ito, ang nalalantang sanga sa Zephyrcan storage ring ay nagsimulang manginig ng malakas, wala na itong ibang nais kundi ang sumugod at lumunin ang lilang kristal ng liwanag. Ang patay na sanga ay isa lamang patay na bagay, ngunit ngayon ay malinaw na isa na itong buhay na bagay pagkatapos ng pagsabog at ang pagbabago bagong inilabas nito. Atake ulit. Muling naghiyawan ang mga tao. Patayin. Matapos maramdaman ang napakalakas na sigla ng hangin, agad na nabuhayan ng loob ang lahat. Ang kanilang mga mapagpasyang galaw ay may taglay na nakakatakot na aura ng pagpatay. Swoosh! Halatang naiirita ang lilang sinaunang puno. Habang kumikislap ang mga lilang ilaw sa katawan nito, muling lumitaw ang mga kakaibang sayan na nilalang na kasinlaki ng mga sanggol. Mag-ingat ka. Isang iyak ang pinakawalan ni Fang Liuti. Gayunpaman, bago pa man makaabot ang tunog, lahat ng kakaibang lumikha ay sabay-sabay na naglaho. Kasunod ng pagsabog ng nakakatakot na berdeng laso na iyon, halos lahat ng nadaanan nito ay kinakalawang at naging baliw. Baije. Bagamat biglang lumitaw ang mga kakaibang nilalang na ito, sa sandaling ito, lahat ay nagkaroon ng karanasang harapin ang mga ito. Mabilis nilang pinawi ang sandali ng pagkapahiya. Nang sumunod na sandali, nagmadali silang lumapit sa lilang sinaunang puno. Inihaw. Sa wakas, habang paulit-ulit na umaatake ang lahat. Ang pangunahing puno ng lilang sinaunang tuwi ay sapilitang kinagat na ng lahat. Tila walang kwenta ang bitek na ito para sa mapurol na batang ito na umiiwas na malaya, sapat na ang bow para sa lahat. Lahat, mukhang hindi na kailangang magpigil pa sa ngayon, di ba? Bahagyang gumalaw ang magandang mukha ni Meng Liuli, at isang malinaw na boses ang narinig. Sa sandaling ito, habang ikinakaway niya ang kanyang kamay, isang napakalaking kulay pilak na busog ang dahan-daang lumitaw sa loob nito. Habang tumatakbo ang tunay na enerhiya, ang pilak na pana ay agad na naglabas ng isang kamangha-manghang pilak na sinag ng Diyos. Nang sumikat ang sinag, tila may mga agos ng mga banal na ilog na umaagos. Sa isang iglap, tila isang nakakatakot na puwersa ang natipon sa katawan ni Meng Liuli. Ang walang hanggang primordial energy sa loob ng radius na ilang dosenang kilometro ay nagsimulang mag-vibrate ng walang katapusan. Para bang naging hari ang higanteng pilak na pana. Sa loob ng radius na 12-dosenang milya, malinaw na mararamdaman ng isang tao ang gayong kahanga-hangang kapangyarihan. Kabanata 1309. Ito ang Silver Soul Divine Bow. Habang nakatingin sa pilak na pana sa mga kamay ni Meng Liuli, ang mga mata ng ilang tao ay marahas na kumaibot. Sa pilak na pana, ang dalawang malalaking pakpak ay napakatalas. Gayunpaman, ang bahagyang umaapaw na aura ay some iris sa lahat ng mga kadena sa loob ng 1 kilometrong radius. Mabuti. Ito ang sukdulang kayamanan ng Heavenly Feather Sect. Sinasabing tanging ang Academy Master lamang ang kwalipikadong gumamit ng walang kapantay na secondary divine artifact na ito. Nag-aalab ang mga mata ni Liu Ruohuo, at hindi niya namamalayang nagpakita siya ng gulat na tingin. Sinasabing kayang baliin ng Silver Soul Divine Bow ang kaluluwa ng isang tao gamit ang isang palaso, na lubhang kamangha-mangha. May isang walang kapantay na Academy Master ng Heavenly Feather Sect na gumamit ng pana upang patayin ang isang walang kapantay na eksperto na libu-libong milya ang layo. Kung ganoon, hindi ko na kailangang magpigil pa. Hawak ni Echanjian ang isang mahabang espada, at isang multo ang dahan-daang lumitaw. Klang! Kasabay ng paglitaw ng multong ito, isang malaking espadang focus ang biglang lumitaw sa ere. Ang multo ay isa lamang mahabang espada, ngunit ito ay kasing kapal ng tuktok ng bundok. Ang aura na ito ay sa sandaling lumitaw ang Long Sword Phantom, hindi napigilan ng sword focus sa loob ni Zephyrcan na sumabog. Para bang labis itong na-stimulate. Ang lahi ng Diyos ng Espada. Sa wakas ay naisip ni Zephyrcan ang impormasyong ito tungkol sa bloodline. Ang bloodline ng Sword God ay isang pambihirang bloodline, na maaari pang gamitin upang labanan ang lahat ng uri ng kakilakilabot na bloodline.
Sa ganitong uri ng dugo, kung magsasanay ang may-ari ng ibang teknik sa martial arts, isa siyang hanggal. Gayunpaman, kapag nagsanay na siya ng mga teknik sa espada, magiging isang walang kapantay na henyo siya. Sa suporta ng bloodline sa katawan, ito ay 12-dosenang o kahit daan-daang beses na mas mabilis kaysa sa bilis ng isang ordinaryong tao sa sword cultivation. Dumagundong. Umuungol. Isang malakas na pagyanig ang narinig. Isang nakakatakot na figure na daan-daang metro ang taas ang dahan-daang lumitaw. Isa itong higanteng gininto ang unggoy. Ito ang emperador ng mga unggoy na palaban. Sa sandaling ito, ang kanyang mga gininto ang mata ay nagniningning ng may sinag na parang kaya niyang tumagos sa kalawakan. Ang Fighting Ape Emperor ay ang bloodline ng Golden Demonic Ape Clary. Sa sandaling ito, ang aparisyon, phantom na kanyang na-activate ay hindi mas mababa kaysa sa mga ancient Drakon bloodline na na-evolve ng phantom, at ang unggoy ay may hawak na malaking demonic stick at sumasayaw ng ligaw. Sa sandaling ito, hindi nagpipigil ang lahat ng eksperto. Sa madaling salita, naipakita na nilang lahat ang kanilang pinakamalakas na kakayahan. Boom! Sa wakas, sa pinagsamang pagsisikap ng karamihan, isang matingkad na lilang sinag ng Diyos ang tila sumanib sa daan-daang banal na haligi, at para bang isang nakapapasong araw ang naglalabas ng sarili nitong kahangahangang kinang, na marahas na sumabog sa mga pag-atake ng karamihan. Saan man ito mapunta, ang walang katapusang banal na kapangyarihan ay inilalabas. Nandito na. Sa wakas, isang 100 metrong haba na lilang kristal na core ang lumitaw sa harap nila. Umuungol. Sa ilalim ng buong lakas ng mga pag-atake ng lahat, ang sinaunang higanteng lilang punong ito ay tuluyang nawasak at natamba. Kasabay ng paglitaw ng kaawa-awang sigaw, isang nakakatakot na tunog ng pagguho ang agad na lumitaw. Ang sinaunang punong ito ay may taas na hindi bababa sa 10,000 talampakan. Ang mga sanga nito ay umaabot ng halos 100 milya. Habang natutamba ang sinaunang punong lila, isang serye ng malalakas na tunog ang maririnig sa loob ng radius na 100 milya. Hu! 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 Sa sandaling ito, lahat ay naghahabol ng hininga. Kabanata 1310. Masyadong maraming enerhiya ang naubos ng kanilang buong lakas. Ito ba ang lilang kristal? Habang nakatingin sa kristal sa harap niya, masiglang sabi ni Liu Ruohuo. Ang lilang sinaunang punong ito ay mas malakas kaysa sa kanila, at ang tunay nitong lakas sa pakikipaglaban ay higit pa sa imahinasyon. Kung hindi dahil sa katotohanan ang espiritual na katalinuhan ng lilang sinaunang punong ito ay mas mahina kaysa sa kanila at ikinalat nila ang kapangyarihan nito, imposibleng matalo nila ang kabilang panig. Dumagundong. Bigla, sa oras na ito, isang kamangha-manghang tunog ng pagguho ang biglang lumitaw. May lumitaw na mga bitek sa lupa. Hindi lang iyon, gumuho rin ang lupa sa napakabilis na bilis. Masama ito. Umalis ka na sa lugar na ito sa lalong madaling panahon. Boom! Naramdaman na lang ni Zephyr Khan na nadulas ang kanyang mga paa. Bigla, isang malaking sanga ang bumalot sa kanyang katawan ng mabagsik. Susmar Yosef. Ang sinaunang puno na kulay lila. Umungol si Zephyr Khan, at patuloy na tumataas ang lakas sa kanyang katawan. Bagamat ang lilang kristal ang pinagmumulan ng kapangyarihan ng sinaunang puno, matagal na itong umiiral. Kahit na alisin ang lilang kristal, hindi talaga ito mamamatay. Malinaw na naghihintay ito ng pagkakataon para gumalaw. Kumatok putok putok putok. Mabilis na lumabas ang sunod-sunod na mga tunog ng kaluskos. Kapatid na lalaking si Khan. Walang sino man ang nag-akala na tatamaan si Zephyr Khan sa sandaling ito. Sok sok sok. Salamat sa lahat. Bago pa nila siya mailigtas, isang nakakatakot na tawa ang dahan-daang lumabas, na para bang matagal itong itinago. Labis na mayabang ang boses. Nang lumitaw ang boses, 5 o 6 na itim na palad, na may matinding lakas, ay marahas na humawak sa lilang kristal. Damn it. Hindi naging madali para sa kanila ang makuha ang lilang kristal, kaya paano nila hahayaang makuha ito ng kabilang panig ng ganoon na lang. Boom! Ang kapangyarihan ng pisikal na katawan ni Zephyr Khan ay sumabog ng walang kabuluhan, at ang kalipunan ng 16 na kaliskis ng dragon sa kanyang katawan ay nagsanib puwersa. Kasabay ng isang ungol ng dragon, parang isang tunay na dragon ang bumababa.
Pagkatapos, ang malaking sanga na nakabalot sa kanyang katawan ay marahas na nabali kasabay ng isang kaluskos. Boom! Hindi inaasahan, sa oras na ito, ang espasyo sa paligid ni Zephyr Khan ay nanigas ng ilang sandali. Marahas na idiniin ng tatlong malabundok na puwersang panunupil ang kanyang katawan. Zephyr Khan, pumunta ka sa impyerno. Sabay-sabay na sumigaw sina Hen Yuhuang, Yun Tianteng, at Findi kay Zephyr Khan, lumabas ang boses sa palihim na paraan na hindi naririnig ng mga ordinaryong tao. Bukod dito, ang kapangyarihan ng tatlong ekspertong ito ay napakalakas na kahit si Zephyr Khan ay kailangang gumugol ng maraming pagsisikap upang talunin sila. Bukod dito, silang tatlo ay sabay-sabay na umaatake sa sandaling ito, at ang kanilang mga pag-atake ay napakakaiba. Sa isang iglap, naramdaman ni Zephyr Khan na nanigas ang kanyang katawan. Sa sumunod na sandali, ang kanyang katawan ay hinayla pababa ng mga sanga ng lilang sinaunang puno. Rumble! Kuya Khan! Sa sandaling hinayla pababa si Zephyr Khan, gumuho ang mga bundok at nabasag ang lupa. Ang lupa sa loob ng radius na daan-daang milya ay gamulong at umikot ng marahas, na parang binabaligtad nito ang mga ilog at dagat. Sa oras na ito, ang figure ni Zephyr Khan ay direktang nawala sa paningin ng lahat. Imposibleng habulin nila siya. Total, ang kakaibang pagbabago sa lupa ay nangyari sa isang iglap lamang. Sa sandaling ito, maaaring lumitaw si Zephyr Khan sa layong 100 milya, o kahit 1,000,000 metro.